Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, manlilikha ng langit at lupa, Ama ng lahat ng kawalang hanggan at bukal ng bawat himala. Ako ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito, taglay ang pusong wasak at kaluluwang uhaw sa iyong presensya. Aking kinikilala na kung wala ka, ako ay wala. Wala akong magagawa at wala akong pag-aari. Ngunit kasama ka, O Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Ako ay lumalapit sa iyo, hindi sa pamamagitan ng mga pinaghandaang salita o matatamis na talumpati, kundi sa simpleng pag-alam na desperado akong nangangailangan ng iyong kagilagilalas na paghawak. Panginoon, nalalaman mo ang bawat detalye ng aking buhay, bawat labanan na aking hinarap, bawat luha na aking iniluha sa katahimikan ng madaling araw, bawat panalangin na aking binitawan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Alam mo ang mga pintuan na nagsara sa aking harapan, ang mga pangarap na ipinagpaliban, ang mga pangako na tila nakalimutan na. Ngunit ngayon, O Diyos, ako ay lumalapit na may pananampalatayang binago, naniniwala na ang panalangin na ito ang magiging lunsaran, ang tanda na maghihiwalay sa panahon ng paghihintay at sa panahon ng pagpapakita ng iyong kagilagilalas na kapangyarihan sa aking Amang nasa langit. Aking ipinapahayag sa sandaling ito na wala pang naging ganoon kadilim na gabi na makakapigil sa pag-usbong ng araw. Wala pang naging ganoon kakapal na kadiliman na makakapawi sa liwanag ng pag-asa. Sa parehong paraan, walang ganoon kalaking problema, walang ganoon kakomplikadong sitwasyon, walang ganoon kadismayadong kalagayan na makakapigil sa iyong makapangyarihang mga kamay upang kumilos pabor sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan, ang Diyos na nagbubukas ng mga daan sa ilang at nagpapadaloy ng mga ilog sa tuyong lugar. Ikaw ang siyang nagpapalit ng sumpa sa pagpapala, na nagpapalit ng iyak sa kagalakan, na nagpapalit ng pagtangis sa pagsasayaw. Ngayon ako ay tumatalikod sa bawat isipan ng pagkatalo, sa bawat pag-iisip ng pagkabigo, sa bawat naglilimitang paniniwala na pumigil sa pagpapakita ng iyong kagilagilalas sa aking buhay. Pinipigtal ko ang kawalang pananampalataya. Sinisira ko ang mga tanikala ng pagdududa at tumatayo ako sa pananampalataya. Naniniwala na ito ang araw na inihanda ng Panginoon upang gumawa ng mga himala na higit pa sa aking makataong pangunawa. Diyos ng mga himala at kababalaghan, kailangan ko ng isang agos ng buhay na magmumula sa iyong trono at babaha sa bawat tuyong bahagi ng aking buhay. Naway ang makapangyarihang ilog na nagmumula sa sugatang tagiliran ni Jesus sa krus ay dumaloy ng may hindi mapipigilang lakas sa aking buhay. Nagdadala ng kagalingan para sa aking sugatang kaluluwa, pagpapanumbalik para sa aking pusong wasak, pagbabago para sa aking pagod na isip, at pagbabagong anyo para sa aking imposibleng kalagayan. Panginoon, naniniwala ako na sa mismong sandaling ito, habang ginagawa ang panalangin na may kagilagilalas na nangyayari sa espiritual na mundo. Ang mga anghel ay kumikilos, ang mga demonyo ay pinalalayas, ang mga pintuan ay binubuksan, ang mga pader ay ginigiba, at ang langit ay nilalatlat upang ang iyong kaluwalhatian ay bumaba sa akin. Huwag mong pahintulutan, O Diyos, na umalis ako sa panalangin na ito sa parehong paraan na ako ay pumasok. Naway magkaroon ng isang tanda, isang palatandaan, isang nakikitang pagbabagong anyo na magpapatunay na talagang narinig mo ang aking panawagan at sinagot mo ng may kapangyarihan at autoridad. Panginoong Jesus, anak ng buhay na Diyos, ako ay lumalapit sa iyo na may dinadalang mga sitwasyon na sa paningin ng tao ay ganap na imposibleng malutas. May mga medikal na pagsusuri na nagdeklara ng hatol ng kamatayan. May mga utang na pampinansyal na tila mga bundok na hindi malampasan. May mga ganap na sirang relasyon na tila wala ng posibilidad na maibalik. May mga pangarap na inilibing ng matagal na tila wala ng buhay. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ang tila imposible
ay malapit nang maging posible, na ang tila walang labasan ay malapit nang makatagpo ng isang banal na solusyon, na ang tila aking kamatayan ay malapit nang maging pagpapakita ng iyong kapangyarihang bumubuhay. Ikaw ang Diyos na espesyalista sa mga pagkabuhay na mag-uli. Ang Diyos na tumatawag sa pag-iral ng mga bagay na hindi umiiral. Ang Diyos na nagpapalit ng libis ng mga tuyong buto sa isang makapangyarihang hukbo. Ngayon, sa banal na sandaling ito, ipinapahayag ko na si Jesus ay lubos na nagpapalit ng aking kapalaran, binabaliktad ang kalagayan ng aking buhay, at sumusulat ng isang bagong kabanata sa aking kasaysayan. Maawaing Ama, ako ay lumalapit sa iyong trono taglay ang pananampalatayang inilarawan sa Hebreo Kapitulo 11, ang pananampalataya na siyang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay hindi isang pananampalataya na nakabatay sa panandaliang damdamin o pabago-bagong emosyon, kundi isang matibay, hindi natitinag na pananampalataya na nakabatay sa iyong salita na hindi maaaring magkulang. Panginoon, naniniwala ako bago makita, nagtitiwala ako bago mapatunayan, nagdiriwang ako bago tumanggap, dahil alam ko na sa espiritual na mundo, ang sagot ay nailabas na, ang himala ay naideklara na, ang tagumpay ay nakamit na. Ang aking pananampalataya ay hindi nakasandal sa nakikitang ebidensya o paborableng kalagayan, kundi tanging sa iyong hindi nagbabagong katangian at sa iyong mga pangako na hindi magagapi. Ngayon ipinapahayag ko ng may ganap na paniniwala na ang lahat ng aking hiniling sa Panginoon sa panalangin ay nagawa na, natiyak na, at patungo na sa pagpapakita sa natural na mundo, sapagkat ang Diyos na aking pinagtitiwalaan ay tapat upang tuparin ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig. Panginoong Diyos ng mga hukbo, habang marami ang naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa mga sistema ng tao, sa mga koneksyon sa politika, sa mga mapagkukunan ng pananalapi, sa mga diploma sa akademya, o sa mga maimpluwensyang relasyon, ipinapahayag ko ngayon ng may buong lakas ng aking pagkatao na ang aking pagtitiwala ay eksklusibo at ganap na nakalagay sa iyong makapangyarihang pangalan. Ang iba ay nagtitiwala sa mga sasakyan at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit ako ay nagtitiwala sa pangalan ng Panginoon kong Diyos. Ang iyong pangalan ay matibay na tore kung saan ang matuwid ay nagpapakupkop at ligtas. Ang iyong pangalan ay kapangyarihan na naglilipat ng mga bundok at nagbubukas ng mga dagat. Ang iyong pangalan ay awtoridad na nagpapalayas ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Ang iyong pangalan ay garantisadong tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang pangalan na mas mataas. Walang pangalan na mas makapangyarihan. Walang pangalan na mas maluwalhati kaysa sa pangalan ni Hesukristo ng Nazaret. Sa harap ng pangalang ito, ang bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Sa pangalang ito, inilalagay ko ang lahat ng aking pag-asa, lahat ng aking pagtitiwala, lahat ng aking pag-aasam ng mga kagilagilalas na himala. Diyos ng walang hanggang kapangyarihan, ipinapahayag ko ng propetikal na sa mismong sandaling ito ang mga pintuan na sarado sa aking buhay ay binubuksan ng mga di nakikitang kamay. Ang mga pintuan ng propesyonal na oportunidad na tila nakakandado ng 7 susi ay binubuksan ng maluwag. Ang mga pintuan ng kasaganaan sa pananalapi na tila nakatigil sa sumpa ng kahirapan ay binubuksan. Ang mga pintuan ng malulusog na relasyon na hinarangan ng mga sama ng loob at hinanakit ay pinalalaya. Ang mga pintuan ng ganap na kalusugan na pinipigilan ng malalang karamdaman ay binubuksan ng napakalawak. Panginoon, Ikaw ang siyang nagbubukas at walang makakapagsara, na nagsasara at walang makakapagbukas. Nasa iyo ang susi ni David na nagbibigay ng daan sa mga nakatagong kayamanan at sa mga kayamanan na iningatan sa mga lihim na lugar. Ngayon ay tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya
Ang mga espiritual na susi na ito na nagbibigay sa akin ng autoridad upang pumasok sa mga dimensyon ng kagilagilalas na hindi ko pa naranasan noon. Naway ang bawat pintuan ng kagilagilalas ay mabuksan sa aking harapan at naway magkaroon ako ng lakas ng loob at tapang upang tawirin ang mga hangganan na ito patungo sa katuparan ng walang hanggang layunin na mayroon ka para sa aking buhay. Amang nasa langit, naniniwala ako na sa sandaling ito ang mga landas na tila imposibleng lakbayin ay kagilagilalas na inihahanda ng iyong banal na espiritu. Ikaw ay nauuna sa akin. Inaalis ang mga hadlang na hindi ko man lamang nakikita. Pinapatag ang mga baku-bakong lupa. Itinutuwid ang mga baluktot na daan at nagtatayo ng mga tulay sa ibabaw ng mga bangin na hindi malampasan. Kung paanong inihanda mo ang daan para sa bayan ng Israel upang tawirin ang dagat na pula. Kung paanong nagbukas ka ng daan sa gitna ng ilog Jordan. Kung paanong ginawa mo na bumagsak ang mga pader sa tunog ng mga trompeta, gumagawa ka ng mga kagilagilalas na bagay upang makalakad ako patungo sa katuparan ng iyong mga pangako. Panginoon, hindi ko nakikita ang daan gamit ang aking natural na mga mata, ngunit naniniwala ako na ito ay itinatatag ng may banal na katumpakan. Ang bawat hakbang na aking gagawin mula ngayon ay gagabayan ng iyong kamay. Ang bawat desisyon na aking gagawin ay liliwanagan ng iyong karunungan. Ang bawat pagpipilian na aking gagawin ay ididirekta ng iyong soberanong layunin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinapahayag ko ng may hindi matitinag na pananampalataya na ang imposible sa aking buhay ay nagiging posible sa mismong sandaling ito. Ang sinabi ng mga doktor na walang lunas ay ginagaling ng iyong kagilagilalas na kapangyarihan. Ang sinabi ng mga espesyalista sa pananalapi na walang solusyon ay nilulutas ng iyong milagrosong probisyon. Ang sinabi ng mga tagapayo sa pag-aasawa na wala ng pag-asa ay ipinapanumbalik ng iyong nagpapabagong anyo na biyaya. Ang sinabi ng mga analista na imposibleng ayon sa estadistika ay binabaliktad ng iyong kagilagilalas na interbensyon. Panginoon, tinalikuran ko ang bawat negatibong salita na sinabi laban sa aking buhay. Pinawawalang bisa ko ang bawat dekreto ng pagkabigo na itinatag laban sa akin. Sinisira ko ang bawat hatol ng pagkatalo na idineklara laban sa aking pamilya. Ngayon idineklara ko na ang imposible ay tumitigil sa pag-iral sa bokabularyo ng aking pananampalataya, sapagkat naglilingkod ako sa Diyos na para sa Kanya wala, talagang wala ang imposibleng gawin. Panginoong Hesus, nagpapasya ako sa sandaling ito na hindi na maghintay ng may nagpapahina na pagdududa sa puso, kundi ng may umaapaw na pasasalamat sa kaluluwa. Habang marami ang naghihintay ng may pagkabalisa at takot, pinipili kong maghintay ng may inasahang pagdiriwang at tiwala na kagalakan. Alam kong natanggap ko na, naniniwala akong nagawan. Sigurado akong ang sagot ay nailabas na mula sa langit. Sa makatuwid, ang aking saloobin mula ngayon ay hindi ng isang taong humihingi at nagmamakaawa pa, kundi ng isang taong nakatanggap na at naghihintay na lamang ng nakikitang pagpapakita ng kung ano ang totoo na sa espiritual na mundo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga para sa bawat himala na paparating, para sa bawat pagpapala na inihahanda, para sa bawat tagumpay na nakakamit sa likod ng mga tagpo ng di nakikita. Ang aking bibig ay mapupuno ng papuri, ang aking puso ay aapaw sa pagsamba, ang aking buhay ay magiging isang buhay na patotoo ng iyong hindi mapag-aalinlanganang katapatan. Ama ng mga habag, ako ay sumisigaw ng may apostolikong sigasig. Lubhang dagdagan mo ang aking pananampalataya. Naway lumaki ito tulad ng butil ng mustasa na nagiging pinakamalaking halaman. Naway dumami ito tulad ng tinapay at isda sa kamay ng guro. Naway lumakas ito tulad ng bakal na pinatigas sa apoy. Panginoon, alisin mo sa akin ang lahat ng natitirang kawalang pananampalataya. Alisin mo ang bawat bakas ng pagdududa na maaaring nakatago pa sa mga sulok ng aking puso. Alisin mo ang bawat isipan
ng kawalang katiyakan na sumusubok na sirain ang aking pagtitiwala sa iyo. Nais kong magkaroon ng pananampalataya ni Abraham na hindi nag-alinlangan sa harap ng pangako ng Diyos, kahit na ang lahat ng natural na kalagayan ay sumasalungat sa ipinangako. Nais kong magkaroon ng pananampalataya ni Josue na nagmarcha sa paligid ng Jericho, na naniniwala na ang imposibleng mga pader ay babagsak. Nais kong magkaroon ng pananampalataya ni Daniel na pumasok sa yungib ng mga leon, na nagtitiwala na ang Diyos ay magsasara ng bibig ng mababangis na hayop. Nais kong magkaroon ng pananampalataya ng 3 Hebreong kabataan na pumasok sa nagliliyab na hurno, na alam na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay makapangyarihan upang iligtas sila. Panginoong Diyos, kailangan ko na ang aking puso ay palakasin ng may kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong Espiritu. May mga pagkakataon na ang aking kaluluwa ay nanghihina, na ang aking natural na lakas ay nauubos, na ang aking emosyonal na pagtitiis ay umabot sa limitasyon. Ngunit nangako ka na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sasampa na may mga pakpak tulad ng mga agila, tatakbo ng hindi napapagod, lalakad ng hindi nanghihina. Ngayon ay inaangkin ko ang pangakong iyan sa aking buhay. Palakasin mo ang aking puso upang hindi ako sumuko sa gitna ng paglalakbay, hindi manghina sa harap ng mga paghihirap, hindi uurong kapag umuungal ang kaaway. Naway ang aking puso ay maging tulad ng puso ni David, isang puso na ayon sa iyong sariling puso, matapang sa labanan, sumasamba sa paghihirap, nagtitiwala sa bagyo. Naway ang bawat tibok ng aking puso ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang bawat pulso ay isang gawa ng pagtitiwala. Ang bawat siklo ng puso ay isang pagpapatibay ng iyong soberanya sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Amang walang hanggan, nais kong mabuhay bawat araw na may hindi matitinag na katiyakan ng iyong katapatan. Ayokong maging tulad ng mga taong nabubuhay sa emosyonal na pagbabago, umaakyat at bumababa ayon sa pagbabago ng panlabas na kalagayan. Nais kong magkaroon ng espiritual na katatagan ng isang taong nakasandal sa matibay na bato ng iyong salita. Naway, ang aking unang pagpapahayag pagkagising sa bawat umaga ay ang pasasalamat para sa iyong katapatan na nagpapanibago sa bawat umaga. Naway sa araw, kapag dumating ang mga panggigipit at inatake ako ng mga tukso, maalala ko na ikaw ay tapat at hindi mo papayagan na ako ay matukso ng higit pa sa aking makakaya. Naway bago ako matulog, ang aking kaluluwa ay mapahinga ng payapa. Alam na ikaw ay tapat upang ingatan ang ipinagkatiwala ko sa iyo hanggang sa huling araw. Panginoon, ang iyong katapatan ay umaabot sa mga henerasyon, sumusuporta sa mga bansa, nananatiling hindi natitinag sa loob ng maraming siglo. Habang ang mga tao ay nagkukulang at nabibigo, habang ang mga kalagayan ay nagbabago at nakakadismaya, ikaw ay nananatiling tapat, hindi nagbabago, nananatili sa iyong pag-ibig at sa iyong mga pangako. Diyos ng kaluwalhatian at kamahalan, naniniwala ako sa bawat hibla ng aking pagkatao na makikita ko ang kagilagilalas ng Diyos na nagpapakita ng nahahawakan at hindi mapag-aalinlanganan sa akin. Hindi ito magiging maliit o walang halaga, kundi magiging kagilagilalas, sobrenatural, higit sa lahat ng pag-unawa ng tao. Makikita ko ang mga himala na magpapapagtaka sa mga tao sa paligid ko. Anong uri ng Diyos ito na gumagawa ng ganoong mga kababalaghan? Makikita ko ang mga kagilagilalas na probisyon na hindi maipaliwanag ng lohika ng ekonomiya, mga paggaling na humahamon sa kaalaman sa medisina, mga pagpapanumbalik na sumasalungat sa mga istatistika ng lipunan, mga tagumpay na bumabaliktad sa lahat ng hula ng tao. Ang kagilagilalas na ito ay hindi mananatiling limitado sa dinakikitang espiritual na larangan, kundi magpapakita sa bawat praktikal at konkretong bahagi ng aking buhay. Ito ay magiging nakikita sa aking pisikal na kalusugan, mahahawakan sa aking pananalapi,
malinaw sa aking mga relasyon sa pamilya, maliwanag sa aking mga profesional na oportunidad, nagpapakita sa ganap na lahat ng nakapaligid sa akin at may kinalaman sa akin. Panginoong Hesus, ipinapahayag ko na ang tagumpay ay akin na dahil ito ay tiyak na nakamit sa krus ng Kalbaryo. Nang sumigaw ka ng naganap na, hindi lamang ang iyong kamatayan ang ipinapahayag, kundi ang ganap at kumpletong pagkatalo ng lahat ng kapangyarihan ng kadiliman, ng lahat ng sumpa, ng lahat ng karamdaman, ng lahat ng kahirapan, ng lahat ng pagkabigo. Sa krus na iyon, ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, nagbubukas ng direktang daan patungo sa kabanal-banalan. Sa krus na iyon, ang kapangyarihan ng kasalanan ay sinira ng walang hanggan. Sa krus na iyon, ang huling tagumpay ay nakamit ng minsan at para sa lahat. Sa makatuwid, hindi ako nakikipaglaban upang makamit ang tagumpay, kundi nakikipaglaban ako mula sa tagumpay na nakamit na. Hindi ako sumusubok na talunin ang kaaway, kundi tinatapakan ko ang isang kaaway na talo na. Hindi ako naghahanap upang manakop ng isang teritoryo, kundi inaangkin ko ang isang mana na legal ng akin sa pamamagitan ng karapatan ng dugong dumanak sa Kalbaryo. Amang nasa langit, sa pamamagitan ng pananampalataya, natanggap ko na ang lahat ng kailangan ko upang mamuhay ng isang masagana, matagumpay at kagilagilalas na buhay. Natanggap ko na ang kapangyarihan upang talunin ang lahat ng tukso. Natanggap ko na ang autoridad upang magpalayas ng mga demonyo. Natanggap ko na ang pagpapahid upang magpagaling ng mga may sakit. Natanggap ko na ang karunungan upang gumawa ng matalinong mga desisyon. Natanggap ko na ang probisyon upang matugunan ang lahat ng aking pangangailangan. Natanggap ko na ang sapat na biyaya upang magtiis ng anumang paghihirap. Hindi ako naghihintay na may bagong bumaba mula sa langit, sapagkat binasbasan mo na ako ng lahat ng espiritual na pagpapala sa mga makalangit na dako kay Hesukristo. Ang kailangan ko ngayon ay hindi higit pang mga pagpapala, kundi higit pang pananampalataya upang angkinin ang kung ano ang akin na, higit pang tapang upang angkinin ang kung ano ang nakamit na, higit pang lakas ng loob upang angkinin ang kung ano ang natiyak na ng iyong salita. Ngayon iniuunat ko ang aking mga kamay at inaangkin ko ang bawat pangako, bawat pagpapala, bawat tagumpay na inilaan na sa aking pangalan bago pa itatag ang mundo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinalikuran ko sa sandaling ito ang lahat ng pag-iisip ng kasalatan na naglilimita sa pagpapakita ng iyong kasaganaan sa aking buhay. Tinalikuran ko ang kahirapan bilang isang estilo ng pamumuhay, ang karaniwan bilang katanggap-tanggap na pamantayan, ang pagkatalo bilang hindi maiiwasang kapalaran. Pinipigtal ko ang mga henerasyon ng pagkabigo na nagmarka sa aking lahi. Sinisira ko ang mga sumpa ng angkan na sumubok na tukuyin ang aking hinaharap. Pinawawalang bisa ko ang mga kasunduan sa demonyo na ginawa sa nakaraan ng mga ignorante na ninuno. Ngayon, idineklara ko na isang bagong kasaysayan ang nagsisimulang isulat sa aking buhay at sa aking pamilya. Ito ay magiging isang kasaysayan na minarkahan ng mga kagilagilalas na himala, ng mga imposibleng tagumpay, ng mga sobrenatural na pananakop. Ang mga darating na henerasyon ay lilingon at magsasabi, nangyari iyon sa araw na iyon, sa sandaling iyon ng panalangin, na nagbago ang lahat. Doon binuksan ang mga pintuan ng kagilagilalas at hindi na muling nagsara. Panginoon, gawin mo akong isang tanda na naghihiwalay sa kasaysayan ng akin, isang lunsaran na maghihiwalay sa panahon ng sumpa at sa panahon ng pagpapala. Panginoong Hesus, ibinibigay ko sa iyo ngayon ang bawat partikular na bahagi na nadespera. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pisikal na kalusugan na inatake ng paulit-ulit na karamdaman, ang aking pananalapi na nauubusan ng mga napakalaking utang, ang aking mga relasyon na nasira ng masakit na salungatan, ang aking mga pangarap na ipinagpaliban dahil sa masasamang kalagayan, ang aking layunin na nagdidilim
dahil sa pagkalito sa isip. Panginoon, kumilos ka sa bawat isa sa mga bahaging ito na may nagpapabagong anyo na kapangyarihan. Naway ang iyong kamay ng manlilikha ay muling gumawa ng kung ano ang nasira, muling itayo ang kung ano ang giniba, ibalik ang kung ano ang nawala, buhayin ang kung ano ang inilibing. Huwag mong pahintulutan na ang anumang bahagi ng aking buhay ay manatili sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, sa ilalim ng impluensya ng pagkatalo, sa ilalim ng kontrol ng pagkabigo. Naway ang kagilagilalas ng Diyos ay lusubin ang bawat sulok, bawat liblib na lugar, bawat espasyo ng aking buhay. Itinatatag ang kaharian ng liwanag, ng buhay at ng tagumpay kung saan dati ay mayroon lamang kadiliman, kamatayan at pagkatalo. Ama ng lahat ng biyaya, nagpapasya ako ng matatag na mula sa araw na ito ay mamumuhay ako tulad ng isang taong nakatanggap na, hindi tulad ng isang taong naghihintay pa ng pagtanggap. Ang aking wika ay magbabago, ang aking mga isipan ay magbabago, ang aking mga saloobin ay magpapakita ng paniniwala ng isang taong tiyak na ang tagumpay. Hindi na ako magsasalita ng mga salita ng pagdududa at kawalang pananampalataya, kundi tanging mga salita ng pananampalataya at pagtitiwala. Hindi ko napapayagan na lusubin ng mga isipan ng pagkatalo ang aking isip, kundi iingatan ko ang aking isip ng may buong kasigasigan. Nagmumuni-muni lamang sa kung ano ang totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at may mabuting reputasyon. Hindi na ako kikilos bilang biktima ng mga kalagayan, kundi bilang isang mananagumpay na nakamit na ang lahat kay Hesukristo. Panginoon, naway ang panalangin na ito ay malalim na magmarka sa aking espiritu sa paraang hindi na ako maging pareho. Hindi na ako mag-isip sa parehong paraan. Hindi na ako kumilos ng may parehong limitadong pag-iisip. Naway ang kagilagilalas ng Diyos ay maging normal na pamantayan ng aking buhay. Hindi ang bihirang pagbubukod, kundi ang patuloy na tuntunin ng kung paano ka kumikilos pabor sa mga lubos na nagtitiwala sa iyo. Panginoong Diyos, habang tinatapos ko ang makapangyarihang panalangin na ito, ipinapahayag ko sa huling pagkakataon ng may buong paniniwala ng aking kaluluwa. Ang tagumpay ay akin sa pangalan ni Jesus. Ito ay hindi isang tagumpay sa hinaharap na kailangan pang makamit, kundi isang tagumpay sa kasalukuyan na natiyak na sa Kalbaryo. Ito ay hindi isang malayong posibilidad na baka maging totoo, kundi isang ganap na katotohanan na naitatag na sa espiritual na mundo at ngayon ay magpapakita sa natural na mundo. Ako ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng siyang nagmahal sa akin. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa kanyang nagpapalakas sa akin. Natalo ko na ang mundo dahil mas dakila ang siyang nasa akin kaysa sa nasa mo. Panginoon, naway ang bawat tao na sasama sa panalangin na ito ay maranasan ang parehong nagpapabagong anyo na kapangyarihan, tumanggap ng parehong kagilagilalas na pagpapahid, maapektuhan ng parehong maluwalhating presensya. Naway lumabas ang hindi mabilang na mga patotoo sa mga darating na araw na nagpapatunay na ang panalangin na ito ay talagang nagbukas ng mga pintuan ng kagilagilalas ng Diyos sa buhay ng bawat isa na naniwala at nagpahayag ng may pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, tinatakan namin ang panalangin na ito ng dugo ni Hesukristo. Amen at Amen. Aking minamahal na kapatid, aking mahal na kapatid kay Hesukristo, kung habang ikaw ay nakikinig sa panalangin na ito, ay may makapangyarihang nangyari sa loob mo, kung ang iyong espiritu ay nagpatotoo sa banal na espiritu na ang salitang ito ay totoo at na ang kagilagilalas ng Diyos ay talagang inilalabas sa iyong buhay ngayon mismo. Kung gayon, kailangan ko na gumawa ka ng isang pagkilos ng pananampalataya ka. Una, pindutin ngayon ang like button sa ibaba ng video na ito bilang isang pampublikong pagpapahayag na naniniwala ka na narinig ng Diyos ang panalangin na ito at sasagutin ng makapangyarihan.
Ang simpleng kilos na ito ay hindi lamang isang paggalang o isang paraan ng pagsuporta sa channel, kundi ito ay isang prophetikal na gawa ng pananampalataya na nagsasabi sa espiritual na sansinukob. Sumasang-ayon ako sa lahat ng ipinahayag dito at tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang bawat salitang binigkas. Higit pa rito, ibahagi ang video na ito sa 7 taong kakilala mo na desperado para sa isang himala mula sa Diyos. May isang tao sa iyong listahan ng kontak sa telepono na nasa bingit ng pagpapakamatay dahil sa labis na depresyon. May isang taong kilala mo na malapit nang mawalan ng bahay dahil hindi makabayad ng utang. May isang kaibigan na nakikitang ganap na nalulunod ang kanilang kasal. May isang kamag-anak na nakatanggap ng nakapipinsalang medikal na pagsusuri. Maging ikaw ang instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa mga taong ito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo ng pamilya, sa iyong mga plataforma sa internet at sa iyong mga kontak, sapagkat kapag nagbahagi ka ng isang salita ng pananampalataya na tulad nito, hindi ka lamang nagpapalaganap ng isang video, kundi ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala, naghahasik ng pag-asa, nagtatanim ng pananampalataya sa puso ng mga desperadong tao. Manatiling matatag at tapat sa channel na ito na may tanging misyon na magdala ng makapangyarihang panalangin at salita ng pananampalataya sa mga nangangailangan ng paghawak ng Diyos. Agad na i-activate ang bell ng mga notifikasyon upang maabisuhan ka sa tuwing maglalathala kami ng isang bagong panalangin, sapagkat ang bawat video ay isang pagkakataon para sa iyo upang baguhin ang iyong pananampalataya at palakasin ang iyong pag-asa. Hindi lamang ito isa pang channel ng relihiyosong libangan, kundi isang digital na altar kung saan ang mga buhay ay binabago, ang mga himala ay inilalabas, at ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinapahayag sa isang tunay at konkreto na paraan. Ngayon, sa seksyon ng komento sa ibaba, isulat ang iyong buong pangalan dahil gusto kong manalangin ng partikular para sa iyo sa mga susunod na panalangin. Ang iyong pangalan ay may halaga sa harap ng Diyos. Ang iyong buhay ay may layunin sa kaharian at nararapat kang maalala ng nominal sa harap ng trono ng biyaya. Isulat din ang iyong partikular na mga kahilingan sa panalangin, ang mga imposibleng sitwasyon na tanging isang himala ng Diyos ang makakalutas. Huwag kang mahiya. Huwag itago ang iyong mga pangangailangan. Huwag itago ang iyong mga sakit para sa iyong sarili. Ibahagi sa amin upang makagawa kami ng nakadirekta, partikular, at makapangyarihang pamamagitan para sa iyo. At kung ang Diyos ay nagtrabaho na ng mga himala sa iyong buhay, kung mayroon kang maluwalhating mga patotoo kung paano binago ng kapangyarihan ng Diyos ang mga imposibleng sitwasyon, isulat ng detalyado sa mga komento. Sabihin sa amin kung paano gumaling ang hindi gumagaling na karamdaman, kung paano milagrosong nabayaran ang utang na hindi mabayaran, kung paano sobrenatural na naibalik ang sirang kasal, kung paano bumalik ang nalihis na anak sa mga daan ng Panginoon. Ang iyong patotoo ay hindi lamang iyong personal na kasaysayan, kundi ito ay panggatong ng pananampalataya para sa isang taong malapit ng sumuko. May isang taong magbabasa ng iyong patotoo at magsasabi, kung ginawa ito ng Diyos para sa Kanya, kaya rin niya itong gawin para sa akin. Tandaan na ang patotoo ng mga banal ay nananalo sa tagapagsumbong. At ang iyong kwento ng tagumpay ay maaring eksaktong kailangan ng isang tao na marinig ngayon upang magkaroon ng lakas ng loob na maniwala na ang kagilagilalas ng Diyos ay maaari ring magpakita sa kanila. Naway ang kapayapaan ng Panginoon na humihigit sa lahat ng pangunawa ay mag-ingat sa iyong puso at isip kay Hesukristo. Naway ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaiyo at sa buong pamilya mo at magpakailan.